Sa isang samahang sa Diyos, ang utos ay magtulong-tulong sa pagdadala ng kautusan ni Kristo. Kung yung tao na yon hindi niya nakita yung samahan, ay maaari siyang maligtas. Kung halimbawa, nabuhay siya sa isang panahon na wala siyang makikitang samahan na sumusunod ng buo, baka maligtas siya. Pero kung halimbawa may samahan, umiiral, ayaw mo lang sumama, lalabas matigas ang ulo mo. Kasi utos ng Diyos yung sasama ka sa samahan. Basahin natin ang 12:9 ng Roma. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Makisanib kayo, sabi ng Diyos, sa mabuti. Ang Kristiyano, hindi intensyon ng Diyos maglingkod kang mag-isa. Ang intensyon ng Diyos, magsama-sama tayo sa paglilingkod. Meron kasi tayong papasanin. Basahin natin ang Galacia 6:2. Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa, at sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Ayon, magtulong-tulong kayo. Sa isang samahang sa Diyos, ang utos ay magtulong-tulong sa pagdadala ng kautusan ni Kristo. Hindi tayo ginawa ng Diyos para mag-isa. Ikaw ang teacher, ikaw pa rin ang estudyante, ikaw pa rin ang huwes, ikaw pa rin ang hukom, hindi ganon. Mayroong samahang itinatag ang Diyos. Hahanapin mo yung mga taong naglilingkod ng matapat, doon ka sasama. Hindi maiiwasan yun, kapatid. May kapatirang sa Diyos. Basahin natin ang unang Pedro 2, versikulo 17. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Mga takot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari. Ayon, ibigin ninyo ang pagkakapatiran. May magkakapatid na kay Kristo na binubuklod ng isang tamang pananampalataya. Kung ayaw mo doon, lumalabas, tinatanggihan mo yung paraan ng Diyos. Pero kung halimbawa, nabuhay ka sa isang panahon, sa isang malayo sa sibilisasyon, may pag-asa kang maligtas kahit nag-iisa ka.